subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Ganadong-ganado na naglinis ng kalat si Vincent. Sobrang saya niya kaya hindi mawala sa labi niya ang ngiti. Habang si Nike naman ay nakakunot ang noong naghihintay kay Vincent sa opisina nito. Nakahanda na ang baril niya na nakapatong sa mesa kung saan gagamitin niya ito para kay Vincent. Hindi kasi makapapayag si Nike na may mangyaring masama kay Selena kaya naman wala siyang pakialam kay Vincent kung mamatay man ito. At isa pa, hindi niya maiwasang mandiri kay Vincent dahil sa pagiging bakla nito. Ilang sandali pa ang lumipas, nagpunta na si Vincent sa opisina ni Nike. Malawak ang ngiti niyang lumapit kay Nike dahil excited siya sa reward sa kanya nito. Boss, nandito na po ako. Nalinas ko na po ang mga kalat ko. At may inutusan na rin po akong maglibing ng bangkay ni Angela. Ano po pala ang sinasabi mong reward sa akin? Nakangiting tanong ni Vincent. Tumikim si Nike at saka ngumiti. Lumapit ka sa akin, Vincent dahil gusto kitang may akap bilang pagpapasalamat ko sa iyo. Magaling ka ngang talaga. At lahat talaga ng utos ko sa iyo ay walang palpak. Napahanga mo ako, Vincent. Kaya gusto kitang yakapin. Dahil napasaya mo ako. Ilang beses na napakurap si Vincent dahil hindi niya inaakalang sasabihin iyon ni Nike sa kanya. Dahil ang mga katagang iyon ay pinangarap niya lang na marinig mula kay Nike. At sa loob-loob ni Vincent, gusto niyang mapasigaw dahil sobrang saya niya. Ibinuka ni Nike ang kanyang dalawang braso upang may akap si Vincent. Kaagad namang lumapit sa kanya si Vincent at saka niyakap ng mahigpit si Nike. Hinaplos-haplos ni Nike ang buhok ni Vincent habang ang kanyang kilay ay magkasalubong. Walang anuman po, boss. Handa po akong gawin ang lahat para sa inyo. Dahil gusto ko po talaga na palagi kayong napapasaya sa bit ni Vincent habang nakayakap kay Nike. Asar na ngumisi si Nike habang nandidiring yamakap pa kay Vincent. Sa totoo lang ay diring-diri na siya pero kailangan niya munang magtiis para mapatay niya si Vincent ng matiwasay. At bakit mo naman gagawin ang lahat para sa akin, Vincent? Kumalas ng pagkakayakap si Nike kay Vincent pero hawak niya ito sa kamay. Habang si Vincent naman ay napakagatlabi sa bayuko. Dahil matagal na po akong may gusto sa iyo, boss. Sorry po talaga. Patawarin niyo po ako kung hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko na mahalin po kayo. Patawarin niyo po ako kung ako ay isang bakla. Nakayukong sabi ni Vincent. Muling niyakap ni Nike si Vincent. At nagulat naman doon si Vincent pero gumanti siya. Nangyakap kay Nike at mas mahigpit pa nga ito. Habang si Nike naman ay marahang kinuha ang baril na nakapatong sa mesa. Nang maabot niya ito, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ganoon ba? Huwag ka nang manghingi pa ng sorry dyan. Ayos lang naman sa akin na mahalin mo ako. Naintindihan naman kita. Malambing na sabi ni Nike. Napakagatlabi naman si Vincent sa sobrang kilig. Talaga po. E di ibig sabihin. Hindi po. Kayo galit sa kagaya ko. Hindi po kayo galit sa bakla. Mahinang tumawa si Nike at saka itinutok na sa likod ng ulo ni Vincent ang hawak niyang baril. Kanina pa nakahanda ang baril ni Nike dahil talagang nanggigigil siya kay Vincent. Hindi, Vincent. Hindi ako galit sa baklang kagaya mo. Alam mo lang kung saan ako galit. Napalunok ng laway si Vincent. Saan po, boss? Ngumisi si Nike. Sa plano mong pagpatay kay Selena. Nanlaki ang mga mata ni Vincent matapos sabihin iyon ni Nike. Mapasa na siyang kakalas ng yakap kay Nike ngunit nabaril na siya sa ulo ni Nike. Talsik sa mukha ni Nike ang sumabog na utak ni Vincent. Walang buhay na bumulagta sa sahig ang katawan ni Vincent. Habang si Nike naman ay nakatingin lang sa bangkay ni Vincent. Walang nararamdaman na kahit ano si Nike habang nakatingin sa bangkay ni Vincent. Ni hindi man lang siya karamdam ng awa para sa lalaki kahit na napakaraming nagawa nito sa kanya. Mas nananaig pa nga kay Nike ang galit niya kay Vincent dahil sa pagpaplano nitong patayin si Selena. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras at kaagad niyang pinatay si Vincent. Dapat lang sa iyong mamatay dahil masyadong mataas ang pangarap mong magagawa kitang maaling put 4 nanograms in formo ka. Mahinang sambit ni Nike bago muling binaril sa ulo si Vincent. Sian, handa ka na ba? Tanong ni Nico kay Sian. Humingang malalim si Sian kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa kanyang baril. Oo, Nico. Handang-handa na, Sian. Kung sakali man na hindi mo naman kailangang pumatay, huwag kang papatay. Iba pa rin kapag walang bahid ng dungeons ang kamay natin, Sian. Kaya kung talagang alanganin, pumalag ka. Patamaan mo sa katawan kung saan hindi niya ito ikamamatay pero hindi na siya makakalaban, payo ni Nico kay Sian. Mabagal na tumanggo si Sian. Oo, Nico. Alam ko na ang gagawin ko. Kasama nila ang mga armadong pulis, sumugod na sila sa pasugalan ni Nike. Walang kaalam-alam si Nike na magwawakas na ang kasamaan niya. Mabilis ang naging pagkilos nila Sian. Bumungad sa kanila ang maraming tao na nanlalaki ang mga mata nang makita sila. Taas ang mga kamay. Sigaw ng isang pulis. Dapa. Sabi pa ng isa. Nagkagulo na sa loob ng pasugalan. Nagkalat ang mga pulis sa loob. Sa paligid ay nakita nila ang harap-harapang paggamit ng ipinagbabawal na gamot at damo. Naglakad. Lakad pa si Sian upang mahanap ang opisina ni Nike. Habang si Nike naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan ng makar inag siya ng ingay. Agad niyang kinuha ang kanyang baril. Palabas pa lang sana siya ng kanyang opisina nang bumulaga sa kanya si Sian. Nike. Timbagang nasambit ni Sian. Sian.
Sambit naman ni Nike. Napakasama mo. Wala kang kasing sama. Kaya ngayon, pagbabayaran mo na ang lahat ng kasalanan mo sa akin at sa ibang tao. Wika ni Sian habang nakatutok ang baril. Kay Nike. Ngumisi naman si Nike. Kahit anong sabihin mo, wala nang magbabago pa doon, Sian. Masama na kung masama. Pero wala naman akong pakialam sa sasabihin mo. Paano mo nagagawang pumatay ng basta na lang? Na parang hayop lang sila sa paningin mo. Gigil na sabi ni Sian. Natawa si Nike, sanayan lang yan, ganito ako pinalaki ng daddy ko kaya wala na. Akong magagawa pa kung ganito na ako. At saka, ano bang pakialam mo? Kamag-anak mo. Ba ang pinatay ko? Tumigil ka. Malakas na sigaw ni Sian. Bakit mo pinatay si James? Bakit kailangan mo siyang patayin? Bakit hindi mo na lang? Siya binigyan ng palugit man lang mababayaran naman niya yon. Malakas na sigaw ni Sian. Humigpit ang hawak ni Nike sa kanyang baril na nakatutok kay Sian. Kapwa sila. Nagkatutukan ng baril kung saan parehas nagbabantay sa isa't isa kung sino ang unang kakalabit ng gatilyo. Ilang beses ko siyang binigyan ng palugit. Maraming beses at sinabihan ko pa nga siya. Nang kung wala na siyang pambayad, tumigil na siya sa kalalaro. Pero hindi siya nakinigat. Gusto niya raw talagang bumawi. Wala naman talaga akong balak patayin ang lalaking yon. Dahil daddy siya ng babaeng mahal ko. Pero tinakat niya ako at pinagbantaan. Kaya no. Choice ako kundi ang patahimikin siya kaysa mapahamak ako. Wika ni Nike. Asar na ngumisi si Sian. Ganoon lang yun. Papatay ka na kaagad. Anong klaseng tao ka? Ngumisi si Nike. Teka nga. Bakit sa akin ka lang nagagalit ng sobra? Bakit hindi sa sarili mo? Unang-una sa lahat. Bakit hindi mo siya tinulungan? Isa kang mayamang tao, Sian. Bilyonaryo ika nga. Pero bakit hindi mano tinutulungan ang kaibigan mo? Bakit hindi mo siya pinahiram ng pera kung alam mo naman palang makakabayad siya? Huwag mong sabihin na ayaw mong mabawasan ang pera mo. Hindi niya sa akin sinabi kung ano ang problema niya. Wala siyang nabanggit sa akin. At dahil kung mayroon man, baka ako na ang nagbayad lahat ng utang niya mabuhay lang. Siya pero wala akong alam sa nangyayari sa kanya. Kaya naman hindi ko siya nagawang tulungan. Sigaw ni Sian. Ngumisi si Nike. Oh, talaga ba? Sige. Sabi mo eh. Pero bakit mo hindi sinabi kay Selena? Ang totoo. Na alam mong wala na ang daddy niya. Bakit pinagmukha mo siyang tanga? Na. Ilang beses niyang tinanong sa iyo kung nasaan ang daddy niya pero hindi mo sinasabi. Humingang malalim si Sian. Dahil natakot ako na iwan niya ako. Natawa naman si Nike. Oh. At sa tingin mo, tama ba ang ginawa mo? Na inilihim mo sa anak ni James ang totoong sinapit niya. Ano sa tingin mo ang tawag sa iyo? Makasarili, di ba? Hindi ka agad nakaimik si Sian. Habang si Nike naman ay natawa ng malakas. O ano? Hindi ka makapagsalita ngayon dyan dahil totoo ang sinabi ko. Makasarili ka. Sarili mo lang ang inisip mo. Dahil sa takot mo na umalis si Selena sa bahay mo, hindi mo sinabi sa kanya ang nalalaman mo. Inisip mo lang ang sarili mo. Hindi ang naramdaman ni Selena. Masyado kang selfish. Kaya bagay lang sa iyong iwan ka ni Selena. Akala mo ba? Hindi ko alam na iiwan ka niya. Siguro kahit sinong asawa mo naman ay magagawa kang layasan dahil sa pagiging makasarili mo. Sigaw naman ni Nike. Matalim na tumitig si Sian kay Nike. Paano mo na lamang umalis si Selena? Paano? Nasaan siya? Saan mo tinago ang asawa ko? Malakas na tumawa si Nike. Habang si Sian naman ay gigil na nakatingin sa kaniya. Galit. Nagalit na talaga si Sian sa mga oras na iyon. At kiteng-kiti na talaga ang kamay niya na kalabitin ang gatilyo sa kanyang baril. Pero inisip niya si Selena. Na baka mas lalo itong magalit sa kanya kapag nalaman nitong madudungisan ang kanyang kamay. Kaya, hanggat maaari, nagpipigil si Sian ng kanyang galit para kay Nike. Dahil baka tuluyan siyang makapatay kapag hindi na niya kinaya pang pigilan ang galit niya. Nakakatawa ka, Sian. Paano mo naman nasabing tinago ko ang asawa mo? Sa tingin mo ba, magagawa niyang puntahan pa ako sa kabila ng nalaman niya tungkol sa ginawa ko sa kaibigan niyang si Dilda? Tanji. Wala akong alam kung nasaan si Selena. At saka hindi ko siya hinahanap dahil alam kong magagalit lang siya sa akin kung sakaling magpakita ako sa kanya. Sigaw naman ni Nike sabay ngisi. Alam mo, Sian. Kung ako sa iyo, dapat hindi ako ang pinag-aaksayahan mo ng oras. Dapat hinahanap mo ang asawa mo. Hindi yung nandito ka at nagpapakabayani. Bakit? Sian. Kaya mo bang pumatay? Kaya mo bang madungisan ang kamay mo? Kaya mo. Pero, kung sakali mang kaya mo, sa tingin mo ba mapapatawad ka ni Selena kapag nalaman niyang isa ka na rin katulad ko? Na wala na tayong pinagkaiba. Sambit ni Nike. Sabay ngisi. Tumigil ka, Nike. Hindi mo ako madadaan sa mga paganyan-ganyan mo. Huwag ako. Kilala na kita, Nike. Masyado kang magaling magsalita kaya Mary Mimang naniniwala sa iyo. At, higit pa doon, magaling kang umarte. Kaya naman talagang marami kang nabibiktima. Galit na sabi ni Sian. Humagalpak ng tawa si Nike. Natatawa siya sa itsura ni Sian. Nakikita niya kasi na hindi naman magagawang makapatay ng tao ni Sian. Na nagtatapang-tapangan lang ito sa kanyang harapan. Sige nga, Sian, kung matapang ka, barilin mo ako. Ngayon na. Sambit ni Nike sabay. Ngisi. Humigpit muli ang hawak ni Sian sa kanyang baril kasabay ng panginginig ng kanyang kalamnan. Pinagpapawisan siya ng malamig. Sa totoo lang ay naguguluhan siya kung ano na ang dapat niyang gawin. Ayaw niyang makapatay ng tao. Kaya naman akma na sana.
Niyang babarilan si Nike sa binti pero sinipa siya nito. Nanlaki naman ang mata ni Sian at kaagad sinipa sa kamay ni Nike dahilan para mabitawan nito ang baril. At pagkatapos ay kaagad siyang lumapit kay Nike upang suntukin ito sa mukha. Pero magaling din si Nike sa pakikipaglaban. Kaya naman nakaganti rin ng suntok si Nike kay Sian. T4 ng ina mo. Sigaw ni Sian sabay suntok kay Nike sa sikmura nito. Napahawak si Nike sa kanyang tiyan at saka napaatras. Matalim siyang tumingin kay Sian at saka lumapit para lumaban. Pareha silang nagpapalitan ng suntok na akala mo nasa boxing ring silang dalawa. Sa lakas ng suntok nila sa lat-isa, pareha silang may bandages na sa mukha. Putok na ang kanilang labi. Pero patuloy pa rin sila sa pakikipagpalitan ng suntok. Current 4-2 ka talaga, Nike, kung hindi ka na sana nagpumilit pa kay Selena. Kung hindi ka na sana nagpapansin at umasa sa kanya na mamahalin ka niya, hindi sana tayo aabot sa ganito. Hinihingal na si Bini Sian. Ngumisi si Nike. Ano bang pakialam mo? Ikaw ba ang nasasaktan? Lakaw ba ang naghahabol? Hindi naman, di ba? Kaya tikong mo na yung bibig mo. Sigaw ni Nike sabay. Suntok kay Sian sa panga. Napapikit naman si Sian dahil sa sakit na dulot noon. Bahagya siyang napaatras. Napangisi naman si Nike. At nadako ang paningin niya sa baril na nasa bandang paanan niya. Mabilis na kumilos si Nike at saka itinutok kay Sian ang baril nang makuha niya ito. Malawak na napangiti si Nike. Habang si Sian naman ay nanlalaki ang mata ng makitang nakatutok na sa kanya ang baril ni Nike. Ano ka ngayon? Nagulat ka ba? So paano ba yan, Sian? Handa ka na bang magpaalam? Any last words? Nakangising sabi ni Nike habang nakatutok sa ulo ni Sian ang hawak niyang baril. Nakatulala muna si Selena nang magising siya. Nakatingin lamang siya sa kisame. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya sa mga oras na iyon. Iniisip niya si Sian kung nasa ayos. Nakalagay lang ba ito? Gusto na niyang makita si Sian. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil alam niyang nainis pa siya kay Sian. Na gusto na nga niyang huwag na munang magpakita dito. Haze. Sambit ni Selena bago bumangon. Iniligpit na niya ang kanyang pinaghigaan bago lumabas ng kanyang kwarto. Kumuha siya ng walis at dustpan para magwalis at maglinis. At pagkatapos ay nakita niya si Wallace na nasa kusina. Napangiwi siya ng makaamoy ng mabahong amoy na nagmumula kay Wallace kaya napatikip siya ng ilong. Morning. Wait mo lang itong niluluto kong almusal. Matatapos na ito, nakangiting sabi ni Wallace. Tumanggaw lang si Selena at saka naupo sa sala. Doon muna siya tumambay dahil kahit papaano ay hindi na niya naaamoy ang mabahong amoy mula kay Wallace. Hanggang sa ilang sandali pa ay tinawag na siya ni Wallace sa kusina para kumain. Pakiramdam ni Selena ay mahihilo na siya sa amoy ni Wallace kaya naman hindi siya humihinga nang magsandok siya ng kanyang pagkain at sa sala siya kumain. Bakit nandyan ka? Diyan ka kakain? Tanong ni Wallace sa kanya. Tumingin si Selena sa binata. Oo. At diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin dahil baka mahilo lang ako. Kumunat ang noo ni Wallace. Ha? At bakit ka naman mahihilo? Umirap si Selena. Huwag ka nang magsalita pa. Kumain ka na lang dyan hindi yung ang daldal mo. Natahimik naman si Wallace sabay kagatlabi. Natatawa siya sa mga sinasabi ni Selena sa kanya. At si Selena na yata ang kakaibang babaeng nakasalamuhan niya. Ni hindi man lang niya ito nakikita ng interes sa kanya. Madalas ay parang boss pa ito. Inuutusan lang siya pero sinusunod naman niya. Iniintindi na lang niya si Selena dahil nga sa buntis ito. At kahit naman na may kasungitan ang dalaga, mabait naman ito sa kanya. Oo na. Hindi na ako magsasalita pa. Basta ubusin mo yung kinain mo. Sabi pa ni Wallace. Matalim siyang tinitigan ni Selena. Hindi na raw magsasalita pero may pahabol pa. Paisteng Wallace talaga oo napakadaldal kalalaking tayo, sambit ni Selena sabay iling. Natawa na lang si Wallace sa sinabing iyon ni Selena. Pakiramdam niya tuloy ay nagkaroon siya ng babaeng kaibigan na masungit sa kanyang unit. Matanda lang naman. Kasi siya ng 2 taon kay Selena. At kahit na bago pa lang siyang nagkasama, magaan na ang loob niya kay Selena. At hindi niya ito nakikitaan ng masamang intensyon sa kanya. Habang si Selena naman ay pasimpleng sumulyap kay Wallace. Puny tatlot ang lalaking ta ang baho bakit kaya biglang naging mabaho ang lalaking ta? Naliligo naman siya palagi pero ang baho niya talaga. Nang matapos kumain si Selena, nagtungo siya sa kusina upang ilagay pinagkainan niya sa lababo. At dahil nasa kusina kumakain si Wallace, naamoy niya ang pabango nitong mabaho para sa kanyang pangamoy. Kaya naman biglang bumaligtad ang sikmura ni Selena. Naduduwal na siya kaya naman napatakbo siya pagtungo sa banyo at doon na naduwal ng tuluyan. Iniluwa ni Selena ang mga kinain niya. Selena, ayos ka lang ba? Tanong ni Wallace kay Selena habang ito ay suka ng suka sa banyo. Alam mo Wallace, Wallace. Umalis ka muna sa harapan ko. Nababahuan ako sa iyo. Ang baho mong puny tatlot ka. Gigil na sabi ni Selena at saka muling sa muka. Nanlaki naman ang mata ni Wallace dahil doon. Inamoy niya ang kanyang sarili kong. Mabaho nga ba siya? Pero hindi naman. Mabango siya. At mahahilang pabango nga ang gamit niya. At 2 o 3 beses pa nga siya kung maligo sa isang araw dahil sinisigurado niyang mabango siya. Anong pinagsasabi mo dyan? May sira ba ang ilong mo para sabihan akong mabaho? Ha? Ang bango-bango ko kaya? At mamahaling pabango pa ang gamit ko kaya paano? Akong maging mabaho, ha? Kunot noong sabi ni Wallace. Umalis ka nga sabi ang baho mo. Malakas na sigaw ni Selena sabay bato. Nang kung ano kay Wallace. Nasapul naman sa mukha si Wallace.
Napangiwi pa nga siya dahil nasagot niya ang mabahong amoy mula sa bimpo na ibinato sa kanya ni Selena. At pagkatingin niya, nanlaki. Ang mata niya nang makitang may suka ko. Yup. What the F asterisk asterisk K? Kadiri ka naman, Selena. Bakit mo ibinato sa akin ang bimpo? Mung may suka. Nandidiring sabi ni Wallace. Pinandilatan siya ng mata ni Selena. Lakaw na. Wallace tingting ka umalis ka sa harapan ko dahil hindi ako natutuwa sa amoy mo. Lies. Nahihirapan na ako dito. Kasusus ka tapos PayPal ka pa. Umalis ka na. Natarante naman si Wallace dahil sa pagsigaw na iyon ni Selena. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ang magpunta sa kwarto niya at saka naupo sa gilid ng kanyang kama, bumantong hininga siya at saka kinuha ang cellphone niya. Tinawagan niya ang nakatatandang kapatid niya na si Myla. Sinabi niya sa kanyang ate ang tungkol kay Selena. At sa ate Myla rin niya siya nagtatanong kung ano-ano ang dapat ipakin sa isang buntis. Ate Myla, bakit ba nagagalit na lang basta ang isang babaeng buntis? Kasi itong si Selena, galit na galit sa akin. Sinisigawan ako na layuan ko raw siya dahil ang baho ko raw. Ang bango ko nga kaya paano akong naging mabaho para sa kanya? Hindi kaya barado. Ang ilong niya. Inosenteng tanong ni Wallace. Malakas namang tumawa mula sa kabilang linya ang ate Myla niya. Pagpasensyahan. Muna, bunso. Naglilihi na kasi yang si Selena. Intindihin mo na lang. May mga ganyan. Talaga kapag naglilihi. May mabaho o mabangong amoy para sa kanila. May pagkain. Masarap o hindi sa kanya. Hayaan mo na lang kaysa ma-stress pa siya. Hayaan mo. Pagdating naman ng second semester niya, tapos na ang paglilihi niya. Tumanggo-tango naman si Wallace. Ay ganoon pala yun. Ang daming ganap pala. Kapag buntis ang isang babae. Oo. Kaya ang gawin mo, huwag ka na munang gumamit ng pabango na ginagamit mo. Ngayon. Ibahin mo o huwag ka munang magpabango, okay? Sige po, ate. Salamat ate ko. Ingat ka po dyan. Bye po. Magalang na sabi ni Wallace. Okay sige na. Bye na. Alagaan mo muna yang si buntis. Ingat kayo dyan, sabi naman ni Myla bago ibinaba ang tawag. Napakamot na lang sa kanyang ulo at saka hinubad ang kanyang suot na damit. Wala. Siyang natirang saplot sa kanyang katawan dahil maliligaw na lang siya upang matanggal sa katawan niya ang amoy ng pabango niya. Ngunit nakalimutan ni Wallace na lock ang kanyang kwarto kaya naman nagulat siya sa biglang pagpasok ni Selena. Ay puny tatlo tang bull BUL naman yan. Kalago. Ano ba yan? Bakit ka ba nakabold? Salubong ang kilay na tanong ni Selena. Pulang-pula naman ang mukha ni Wallace habang nakahiga sa kanyang kamakong. Saan tinapan niya ng kumot ang kanyang hubad na katawan? Ano bang ginagawa mo dito, ha? Bakit bigla ka na lang pumapasok ng walang paabi o? Kahit katok man lang. Namumula ang mukhang sabi ni Wallace. Hiyang-hiya siya dahil nakita ni Selena ang hubad niyang katawan. Pero para kay Selena ay wala lang yun. Wala siyang pakialam kung nakita niyang nakahubad si Wallace. Sinisigawan mo ba ako, Wallace? Matari na sabi ni Selena. Napapikit ng mata si Wallace sabay tingin kay Selena. Hindi kita sinisigawan. Ang sa akin lang, bakit bigla ka na lang pumasok ng walang paabi o katok man lang, ha? Napakamot si Selena ng kanyang ulo. Pasensya ka na. Nagutom kasi ako bigla dahil sinuka ko lang ang mga kinain ko. Gusto ko sanang ibili mo ako ng mansanas tapos bagoong ulit na matamis, bagoong alamang. Leon ang gusto kong kainin. Napangiwi si Wallace. Naubos mo na kaagad ang mansanas at bagoong na binili ko sa iyo kahapon. Marahang tumanggo si Selena. Oo. Ang sarap kasi eh. Bagay na bagay ang mansanas sa matamis na bagoong alamang na binili mo. Talagang sarap na sarap ako. Kaya please lang. Bili mo ako. Please. At saka tanggapin mo na kasi ang pera ko. Para hindi naman. Nakakahiya na palamunin lang ako dito. Napangiwi si Wallace. Okay sige ibibili na kita. At pwede bang tumigil ka na sa pamimilit ng pera mo sa akin dahil hindi ko kailangan yan. Marami akong pera. Itabi mo na. Yan at umalis ka na dito bago pa ako mena sa iyo. Ngumuso naman si Selena. Okay sige. Bye Wallace. Bagay talaga sa iyo ang tawag na Wallace dahil yung bupa-UL mo parang sa Wallace Tambo. Straight eh. Selena ano ba? Malakas na sigaw ni Wallace dahil sa matinding kahihiyan na kanyang nararamdaman. Tinuwanan lang siya ni Selena bago ito lumabas ng kanyang kwarto. Patakbong. Nagtungo si Wallace sa pinto at saka inilock kaagad yun. At pagkatapos ay napatikip na lamang siya ng mukha. Hiyang-hiya talaga siya. Kaya naman nag-iinit ang mukha niya sa kahihiyan. Napatingin siya sa buhok niya sa kanyang alaga. May pagka-straight nga naman. Talaga ito. T4 ng inang BUL bull naman kasi ito bakit straight pa? Pwede namang kulot eh. Bull yun ni Wallace. Samantala, hindi mapigil ang makaramdam ng takot si Sian. Ilang beses siyang lumunok ng kanyang laway habang nakatingin sa baril na hawak ni Nike. Alam mo, Zayan. Kung hinayaan mo na lang sana kaming dalawa ni Selena, kung nagpaubaya ka, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kasi hindi naman kayo bagay ni Selena eh. Ang tanda-tanda mo na. Masyado kang girang para sa kanya. Kaya bakit nakisali ka pa sa amin? E di sana ngayon. Hindi ako nakagagawa ng masasamang bagay dahil babaguhin ako ni Selena. Pero hindi eh. Bida-bida ka kasing girang ka. Mahinang sambit ni Nike. Habang nakatutok pa rin ang baril kay Sian. Lumunok ng laway si Sian. Nike. Wala sa edad kung mamahalin ka ba ng isang tao o hindi. Nasa sa inyong dalawa yan kung paano nyo mahalin ang isa't isa. Na hindi hadlang ang edad o ano paman. At isa pa, Nike. May panahon pa naman eh.
May pagkakataon ka. Pang magbago. Hindi naman ako nagpunta dito para patayin ka. Hindi ako nandito para makipagpatayan. Nandito ako para huliin ka at pagbayarin sa mga kasalanan mo. Kasi hindi ko magagawang pumatay. Kaya, Nike, please lang, sumuko ka na. Kapag ginawa mo yun, mapapatawad ka pa ni Selena. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita para kahit papaano. Maging okay pa rin kayong dalawa. Mahinahong sabi ni Sian. Bumantong hininga si Nike. Naisip niya bigla si Selena. Ang babaeng pinangarap niya. Ang babaeng inaakala niya na mapapasa kanya. Ang babaeng gusto niyang bumago sa kanya. Marahang umiling si Nike. Hindi na, Sian. Wala nang pag-asa pa. Anong wala nang pag-asa pa? Mayroon pa, Nike. At saka, kahit naman ganyan ka, never ka namang gumawa ng ikapapahamak niya, di ba? Aaminin ko, ayoko na talagang makasama ka ni Selena. Selos na selos ako. Pero sinasabi niya na hindi ka raw niya pwedeng layuan dahil may pinagsamahan daw kayo. Na palagi kanyang ipinagmamalaki. Sa akin na mabuting tao ka raw. Na ikaw daw ang taong kasama niya noong nag-isa siya at kailangan ng karamay. Kaya please lang, Nike. Sumuko ka na. Dahil alam kong may pag-asa. Pang may tama ang lahat ng pagkakamali mo. Malumanay na sambit ni Sian kasabay ng pagtulo ng kanyang pawis sa noo. Hindi na kaimik kaagad si Nike. Nasip niya ang lahat ng sakripisyo niya kay Selena. Ang palagi niyang pagsama sa kaibigan kung saan man ito pupunta. Ang pagiging maalaga niya kay Selena. Ang pagiging tagapagtanggol niya kay Selena. Naalala niya bigla kung paano tumawa si Selena kasama siya. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin naging sila sa huli. Mapait na ngumiti si Nike. Alam mo, Sian, ang swerte mo dahil ikaw ang minahal ng babaeng mahal na mahal ko. Layong tipong kinababaliwan ko na. Ang swerte mo dahil kahit na ako ang nandyan simula pa noon, ikaw ang pinili niya. Ikaw ang minahal niya. Kaya, sana lang, Zayan, pangako mo sa akin na mamahalin mo siya hanggang sa huli mong hininga, na hindi magbabago ang pagmamahal mo sa kanya. Namilog ang mata ni Sian. Nike, teka sandali, anong ibig mong sabihin? Kinakabahang sabi ni Sian. Ngumiti si Nike at saka itinutok ang baril sa kanyang lalamunan. Nanlaki naman ang mga mata ni Sian. Nike, ano ba? Nababaliw ka na ba? Huwag mong gawin yan. Hindi yan ang solusyon sa problemang kinahaharap mo ngayon. Tumigil ka, Nike. Sigaw ni Sian na akma pasanang. Lalapitin si Nike. Huwag kang lalapit kung ayaw mong barilin kita. Hayaan mo na ako, Sian. Wala na rin akong pamilya. Alam mo naman na siguro ang totoo na isang kasinungalingan lang na buhay pa ang daddy ko. Wala rin akong iba pang kamag-anak na may pakialam pa sa akin. Kaya huwag mo na akong pigilan pa. Siguro. Siguro hanggang dito na lang talaga ang lahat. Patawarin niyo akong dalawa ni Selena. Kontrabida ako sa inyong dalawa. Na sana intindihin mo na lang kung bakit ko nagawa iyon. At dahil lang iyon sa pagmamahal ko ng sobra kay Selena. Salamat, Sian, dahil sa iyo natauhan pa ako kahit papaano. Kaya para wala na akong magawa pang kasamaan, magpapaulam na ako sa inyo. Basta, yung sinabi ko sa iyo, ha? Mahalin mo si Selena hanggang sa huling hininga mo. At, huwag na huwag kang magloloko. Ingatan mo ang babaeng mahal na mahal ko, Sian. Paulam. Nike. Agad na kinalabot ni Nike ang gatilyo ng baril niyang nakatutok sa kanyang lalamunan. Tumagos pa sa kisame ang bala mula sa baril ni Nike. Walang buhay na bumagsak sa sahig si Nike. Habang si Sian naman ay napaupo na lamang. Napayuko siya sabay takip ng kanyang mukha. Sian. Sian. Anong nangyari? Tanong ni Nico na kara-rating lang at napatingin sa walang buhay na katawan ni Nike. Nangingilid ang luha ni Sian na napatingin kay Nico. Hindi ko siya napigilan. Kinitil niya ang mismong buhay niya. Na bago niya gawin iyon, humingi siya ng tawad sa akin. Sa amin. Ni Selena. Humingang malalim si Nico. Siguro hindi na kinaya ng konsensya niya ang mga kasamaang nagawa niya. Siguro naisip niya na wala ng pag-asang may tama pa ang kanyang mali. Kaya kinitil na lang niya ang buhay niya. Maraming nahuling kriminal na naglalaro sa pasugalon ni Nike. Karamihan sa mga ito ay drug lord, killer, pusher at iba pang mga klaseng kriminal. Ang bangkay ni Nike ay inilibing naman sa maayos na libingan. Habang si Sian naman ay nakahinga na ng maayos. Dahil natapos na rin sa wakas ang kasamaan ni Nike. Ipinasara na ang pasugalon ni Nike. At pagkatapos, pinaghahanap na rin ang ibang kamag-anak ni Nike para ipaalam ang nangyari sa kanya. Sian. Tawag ni Nico. Nilinggan siya ni Sian. Bakit? May sasabihin ka ba? Ngumiti si Nico. Wala naman. Gusto ko lang itanong kung okay ka lang ba? Kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Tipid na ngumiti si Sian. Medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil tapos na. Wala na. Si Nike. Wala nang manggugulo pa sa amin ni Selena. Hindi niya siya makakagawa pa ng kasamaan. Pero sa kabilang banda, nalulungkot ako dahil kami naman ngayon ni Selena. Ang hindi okay. Na hindi ko siya kasama. At hindi ko alam kung saan ba siya nagpunta. Kung maayos lang ba siya o ano. Sambit ni Sian sabay yuko. Hinawakan siya sa balikat ni Nico. Huwag kang mag-alala, mahahanap din natin si Selena. Pero sa tingin ko lang, nagpapakalma lang si Selena. Anong ibig mong sabihin? Na siguro. Gusto niya munang hindi ka makita at makasama dahil galit siya sa iyo. Dahil sa paglilihim mo sa kanya ng totoong nangyari sa daddy niya. Siyempre, miss na miss niya ang daddy niya eh. Tapos malalaman niya lang bigla na wala na pala ito at alam mo pa.
Na mismong asawa niya. Isipin mo na lang ang nararamdaman niya. Kaya sa tingin ko, bigyan mo muna siya ng panahon. Siguro, bigyan mo siya ng kahit isang linggo o isang buwan para makapag-isip at kumalma. Kalmadong sabi ni Nico. Mariing napapikit si Sian. Pero paano ko magagawa yon? Miss na miss ko na ang asawa ko. Hindi ko kayang mawala siya ng ganoong katagal. Sian, kayanin mo. Hindi pwedeng hindi mo kaya dahil ikaw din naman kasi ang may kasalanan kung bakit kaya niya nilayasan. Kaya ang gawin mo na lang ngayon ay umuwi na. At magpahinga. Gustuhin ko mang magpahinga, Nico, pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang maging kalmado lang sa isang tabi hanggat hindi ko kasama ang asawa ko. Sobra na akong aalala sa kanya. Miss na miss ko na talaga siya. Na tipong mababaliw na ako kay Sipsa. Kanya, Nico. Kaya sabihin mo sa akin, paano ako kakalma nito? Naiiyak na sabi ni Sian. Napahawak sa kanyang sentido si Nico. Naaawa siya sa kaibigan niya pero may parte sa kanya na naiinis dahil hindi ito nakinig sa kanya noon. Sian, makinig kang mabuti. Uulitin ko, sa iyo. Kung ako sa iyo, huwag mo munang hanapin si Selena. Hayaan mo muna ang asawa mo na makapag-isip. Dahil baka kapag pinilit mong siyang makasama, kapag hinanap mo siya, baka mas magalit pa siya sa iyo. Siyempre, galit na nga siya sa iyo tapos makakasama ka pa niya. Hayaan mo muna siya. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Oo, mahirap na hindi mo kasama ang asawa mo dahil inisip mo kung okay lang ba siya o ano pero kailangan mong isipin din ang mararamdaman niya kapag nagkasama ulit kayo. Kaya uulitin ko, Sian. Hayaan mo muna ang asawa mo. Bigyan mo siya ng panahon para makapag-isip ng maayos. Mahinahong sambit ni Nico. Sabay buntong hininga. Hindi na nakaimik pa si Sian dahil sa isip niya, tama naman si Nico, na siya naman ang may kasalanan kung bakit lumayas si Selena, kaya wala siyang ibang magagawa kundi bigyan ng panahon si Selena. Kahit na sa totoo lang, gustong-gusto na niyang hanapin ang kanyang asawa dahil hindi siya mapakali at kung ano-ano pa ang pumapasok sa isipan niya. Selena, baby ko, miss na kita. Sana mapatawad mo ako sa pagsisinungaling ko sa iyo, dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko kapag tuluyan mo akong iniwan. Halos lumuwa na ang mata ni Wallace dahil wala pa siyang maayos na tulog. Sa tansya niya ay nasa 1 oras pa lang siyang natutulog. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang nangyayari kay Selena. Kung ano-ano kasi ang pinabibili nito sa kanya at kapag hindi napagbigyan, umiyak ito. Wallace, ayos ka lang ba? Bakit parang iba ang itsura mo ngayon? Parang nanlalaki ang mata mo na namumula. Nag-aadik ka ba? Seryosong tanong ni Selena. Sinaman siya ng tingin ni Wallace. Wow! At talagang nagtanong ka pa kung bakit? Ano? Hindi mo alam. Ngumiwi si Selena. Hindi. Kaya nga nagtanong ako, di ba? Nako, Wallace. Ano na? Nangyayari sa iyo? Hindi ka naman ganyan noong una kitang makita. Parang may nagiba. Sa itsura mo bigla. Parang naging haggard ka. Dapat palagi kang pogi dahil malandi ka eh. Paano ka makakaraming sundot dyan kung ganyan ang itsura mo? Magpapogi ka nga. Doon. Sambit ni Selena sabay irap kay Wallace. Maring napapikit si Wallace. Bigla tuloy siyang nagsisi na dinala niya sa kanyang unit si Selena. Bukod kasi hindi na nga siya makapagdala ng babaeng ka one night stand niya sa kanyang kondo, nagkaroon pa siya ng alagaing pasaway buntis. Ano na Wallace? Tulala ka lang dyan. Ang sabi ko, magpapogi ka dahil ang pangit mo ngayon. Hindi maganda yan para sa akin. Alam mo namang buntis ako, di ba? Baka mamaya maging pangit pa ang anak ko nang dahil sa iyo. Masasample talaga kita. Sinasabi ko sa iyo. Pagbabanta sa kanya ni Selena. Ang galing mo naman pala. Eh kung hindi mo sana ako inuutusan ng kung ano-anong pagkain na gusto mo, hindi sana magiging ganito ang itsura ko. Para ka rin kasing abnormal. Madaling araw kung ano-ano ang gusto mong kainin, pagmamaktol ni Wallace. Natawa naman si Selena. Huwag akong sisihin dahil hindi ko rin naman gustong kainin. Ang pinagbibili ko sa iyo. Ang baby ko sa tiyan ang kumakain noon hindi ako. At saka sino ba? Namang matinong babae na maghahanap ng lumpiang gulay na dapat ang gulay lang ay purong toge. At ang sausawan ay toyo. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang gusto ko. Pero masarap siya. Solid ang sarap niya. Sabi ni Selena sabay tawa. Napailing naman si Wallace. Inaantok na talaga siya. 3:00 na ng madaling araw at kauuwi niya lang dahil naghanap siya ng manggang hinog kung saan dapat galing ito sa puno. Kainin mo na yung mangga mo. Kainis ka. Napakaarte mong magbuntis. Ang sarap. Mong bigwason, inis na sabi ni Wallace sabay lapag sa mesa ng dala niyang mangga. At paano ako nakakasiguro na galing to sa puno? May pruweba ka ba? Nasaan ang picture? Hindi ko kakainin yan kapag hindi yan galing sa puno, sabi naman ni Selena nang tingnan niya ang mangga. Maring napapikit si Wallace at saka kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa. At pagkatapos ay ipinakita niya kay Selena ang picture na kuha niya kung saan namimitas siya ng mangga. Mabuti na lang talaga at gising pa ang kaibigan niyang may farm kaya nakisuyo siya doon. Wow! Ang galing! Ang gwapo mo sa kuha mo dyan. Thank you, Wallace. The best. Hayaan mo, ipagdarasal ko na sana marami kang masundot na babae bukas. Pero, ingat ka rin, ha? Baka mapudpad ang noto mo kakasundot. Kawawa ka nun. Kaya dahanin mo lang din, sambit ni Selena sabay kindat. Mariing napapikit si Wallace. Ano? Baka pwede na akong matulog. Hindi na ako. Natutuwa sa iyo eh. Mapapalayas na kita dito.
Lumabi si Selena. Grabe ka naman sa mapapalayas mo na ako. Hindi ka ba naaawa sa akin? Napakanmot ng batok si Wallace. Please lang, Selena. Huwag ka nang magdrama dyan. Sige na. Matutulog na ako. Ang antukin mo naman, Wallace Wallis. Pahabol na sabi ni Selena. Bumantong hininga si Wallace at saka tumingin kay Selena. Walang emosyon siyang nakatingin kay Selena habang ito naman ay nakangising nakatingin sa kanya. Wallace Wallis. Ayos ka lang ba? Nagagalit ka na ba sa akin? Balak mo na ba akong palayasin? Malambing na sabi ni Selena. Napakagat labi ni Wallace. Alam mo, kung hindi ka lang buntis at nakakaawa, matagal na kitang pinalis. Ang pasaway mo kasi. Para akong nagkaroon ng alagaing pasaway. Tapos, ang nakakatawa pa, ako ang may-ari ng unit na to pero ako itong inuutusan mo lang. Bakit? Ikaw ba ang boss ko? Lumabi si Selena. Wala naman akong sinabi na sundin mo ang lahat ng gusto ko. Wallace Wallis. Ikaw naman kasi ang sunod ng sunod dyan pero sa totoo lang, very good. Ka sa part na yon. Isa yung mabuting asal. Kaya talagang hinihiling ko na humaba pa ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Kasi ang mababait na tao, mabilis silang umakyat sa langit. Kumunat ang noo ni Wallace. What? Ngumisi si Selena. Huwag kang mag-alala, Wallace Wallis. Ipinagdarasal naman kita na. Sana huwag ka munang kunin kaagad. Nandito ka muna sa mundo ng makasalanan para marami kang buntis na matulungan, sa nakikita ko kasi. Mabait kang tao eh. Kahit na malandutay ka. Ngumisi si Wallace. Ako, malandutay. Hindi ako malantod. Sila ang lumalantod sa akin. Sila ang lumalapit. At gusto mo naman na talagang wagas ka kung makatusok dyan. Sus, mga lalaki. Nga naman. Sa bagay, dyan talaga kayo magaling. Sa panunusok. Pero ayos lang yan dahil wala ka namang jowa. Ingat ka lang talaga sa babaeng namimikot. Patay ka kapag napikot ka. Natatawang napailing si Wallace. Ang dami mo pa talagang sinasabi no. Talagang hindi ka naubusan ng sasabihin. Panigurado, paglaki ng anak mo, magmamana sa iyo na. Madaldal. Ngumisi naman si Selena. Alangan namang sa ibang tao anak ko ta. Naku Wallace. Wallis. Medyo biobo ka rin kausap minsan. Hindi ko alam kung ganyan ka bang talaga o. Hindi. Dapat iwas-iwasan mo yan. Natatawang umiling si Wallace. Ewan ko sa iyo buntis. Ang dami mong sinasabi. Sige. Na. Matutulog na ako. Matulog ka na rin nang tumahimik na rin ang mundo. Tumanggaw na lamang si Selena at saka sinimulan ng lantokan ang mangga na dala sa kanya ni Wallace. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Selena habang nilalantakan ang matamis. Nahinag na mangga. Kumuha siya ng ketchup at saka isinawsuho niya doon ang mangga. Ibinuka niya ng malaki ang kanyang bibig at saka napakisay na lang dahil sa sobrang saya. Mabuti na lang talaga mabait si Wallace Wallis. Sana talaga humaba pa ang buhay niya, bulong ni Selena sa kanyang sarili. Habang si Wallace naman ay nakatulala lang. Kanina pa talaga siya inaantok kaya nga. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Ngunit nang mahiga siya sa kama, biglang nawala ang antok niya. Kainis. Sambit niya at saka nagpalit ng posisyon sa kanyang pagkakahiga. Naisip niya bigla si Selena. Naisip niya ang matamis na ngiti ni Selena kapag napagbibigyan niya ito sa gusto nito. At talaga namang hindi niya maintindihan si Selena kapag nagdadrama na ito sa kanya. Arg. Bakit ko ba naiisip ang pasaway na buntis na yon? Bulong ni Wallace sa kanyang sarili sabay tabon ng unan sa kanyang mukha. Nagpapapalit-palit siya ng posisyon sa pagtulog para makatulog na siya. Pero wala. Iyong epekto dahil hindi pa rin siya makatulog. Sa isang iglap ay nawalang bigla ang antok niya. Bad trip naman. Inis na sabi niya. Kinuha ni Wallace ang cellphone niya at saka nanood ng videos online para sakaling antukin siya. Pero kahit nakarami na siyang panood, hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Kaya naman naginatinat siya at saka bumangon sa kanyang kama. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto upang tingnan kung ano na ang ginagawa ni Selena. At namilog ang mata niya nang makitang nakatulog si Selena sa kusina. Natatawang lumapit si Wallace kay Selena na tulog habang may hawak pa na mangga sa kanang kamay nito. Hindi pa ubos ang manggang kinakain ni Selena. Na marahil nakatulog ito habang kumakain. Pasaway na buntis, nakatulog na habang kumakain. Sambit ni Wallace sabay kuha ng mangga sa kamay ni Selena. Kumuha siya ng wipes at saka pinunasan ang mukha ni Selena na mayroong mangga. At pagkatapos ay sinunod naman niyang linisan ang kamay nito. Nilinis niya rin ang kalat sa mesa ni Selena bago nagtungo sa kwarto nito upang siguraduhing malinis na ang higaan nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kusina at saka marahan at maingat niyang binuhat si Selena upang hindi ito magising. Maingat na inilapag ni Wallace si Selena sa kama. Pero hindi pa man niya tuluyang nailalapag si Selena sa kama. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya nito. Tulog na tulog pa rin si Selena. Nanlalaki ang mga mata ni Wallace habang nakatingin kay Selena. Isang dangkal na lang ang layo ng mukha nila at mahahalikan na niya si Selena. Napalunok nang laway si Wallace at saka inihiga na sa kama si Selena bago siya napaupo sa lapag. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at naririnig na niya iyon. What the heck? Bakit ako niyakap ng babaeng ta? At bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso ko?